Mama, tapos na ako maglinis. Ni half bath ako ni Daddy. Nilingon ko ang anak ko na ngayon nasa pinto nitong walk-in closet, at nakatapis na ng tuwalya. Nakagapos din ng maayos ang buhok niya sa ituktok ng ulo niya. Halika na, magbihis ka na. Opo, kaagad din naman siyang tumakbo palapit sa akin. Maliligaw daw po si Daddy Mama. Tinanaw ko ang pinto ng banyo na ngayon nakasarado ng muli. Muli kong binalingan ng anak ko at kinuhanan ng isusuot niyang pijama. Nag-aayos ako ngayon ng mga pinamili naming mga damit kanina. Natuyo din kaagad sila kanina, matapos e-laundry. Aayusin ko na rin ang ilang pirasong damit, na dadalhin namin bukas sa pagtungo namin sa Bulacan. Matutulog kami doon kahit isang gabi lang. Nasabi ko na rin kay Sir Maximus at pumayag naman siya. Sinuotan ko na ng pijama ang anak ko. Nilagyan ko rin ng kaunting pulbos ang leeg at pisngi niya. Gusto ko din mag-lotion mama. Ako nalalagay. Oh sige, kaunti lang, ha? Opo, lagyan mo ang buong binti mo hanggang paa, pati mga braso mo hanggang kamay. Pero tagkakaunti lang. Opo, kaagad niyang kinuha ang lotion sa ibabaw ng mesa. Bagong bili yan kanina ng daddy niya para talaga sa kanya, kaya excited siyang gamitin. Akina baby, ako ang maglalagay sa kamay mo. Opo, kaagad din naman siyang lumapit sa akin at iniabot ito. Pinislitan ko naman ng kaunting lotion ang palad niya. Ikalat mo siya sa mga palad mo bago mo ipunas sa mga braso mo, pareho. Tinuruan ko na lamang muna siya, dahil ngayon pa lamang naman siya makakagamit ng ganyan. Hindi ko naman siya nilalagyan ng lotion sa probinsya dahil pawisin siya. Pero okay lang dito sa gabi, dahil naka-aircon naman kami. At mamahalin pa itong baniling lotion para sa kanya ng ama niya. Pati gatas niya ay mamahalin din. Alam ko na mama. O sige, hinayaan ko na nga lang siya at ipinagpatuloy na ang pag-aayos sa mga damit namin. Kanina ay nagpahakot na rin dito ng mga damit si Sir Maximus mula sa mansion nila, kaya malapit na ring mapuno itong closet namin. Mukhang dito na rin talaga siya titira sa bahay niya. Tapos na ko mama, bangon ako. O Tanjin, pakis nga sa baby ko. Kaagad din siyang lumapit sa akin at inilapit sa ilong ko ang braso niya. Hinalikan ko naman ito pati na rin ang leeg at pisngi niya. Ang bango nga. Bangon ako mama, mag-half bath ka rin mama. Oo mamaya, tatapusin ko lang ito. Pupuntahan ko na po si Girl at si Rapunzel, pati si Unicorn at Barbie. Kaagad siyang tumakbo palabas nitong closet. Huwag ka nang lalabas ng kwarto. Opo. Napapangiti na lamang ako at napapailing. Ipinagpatuloy ko na ang gawain ko. Hindi nagtagal ay lumabas na rin mula sa banyo si Sir Maximus. Nagkunyari akong hindi siya napapansin. Hindi ko siya nilingon dahil alam kong half-naked na naman siya ngayon. Nakita ko na mula sa gilid ng mga mata ko ang pagpasok niya rin dito sa loob. Nalalanghap ko na rin bango ng sabon at shampoo na ginamit niya. Hindi ko alam kung bakit bumibilis na naman ang kabog ng dibdib ko sa mga sandaling ito. Ganito naman palagi sa tuwing nasa malapit siya at nagsusolo kaming dalawa sa isang silid. Kahit ano pang pidyo ang gawin ko sa sarili ko. Hindi ka pa ba tapos dyan? Tanong niya sa akin. Hindi ko naman siya nilingon. Kaunti na lang to. Magdadala ka ba ng damit mo para bukas? Dalhan mo na lang din ako. Isama mo na lang sa mga gamit niyo. Okay. Hindi naman na siya nagsalita pa. Tahimik siyang nagbihis sa likuran ko. Hindi rin nagtagal ay lumabas na rin siya. Muling naging comfortable ang pakiramdam ko. Binilisan ko na ang pag-aayos ng mga damit. Naglabas na rin ako ng mga damit niya, at pinagsama-sama ko na lang silang lahat sa isang malita, kasama ang mga damit namin ni Emerald. Kumuha na rin ako ng pamalit ko ngayon dahil maglilinis din ako ng katawan ko. Dinampot ko ang mga kalat sa sahig at nagwalas na rin ako dito sa loob. Hindi nagtagal ay naging malinis na ang lahat. Maganda nang tingnan itong walk-in closet. Nakaayos na ang lahat ng mga damit. Ang iba ay mga nakahanger. Nakapatas din ng maayos ang mga sapatos namin sa mataas na shoe cabinet. Tanging salamin lang ang nagsisilbi nitong panara. Binitbit ko na ang pijama ko at nagtungo na sa banyo. Nasulyapan ko naman ang mag-ama ko na ngayon nakahiga na sa kama. Mukhang nakatulog na rin kaagad ang anak namin. Marahil ay dahil sa pagod sa buong maghapong pamimili namin sa mall, at sa paglalaro niya sa time zone. Nagbisikleta pa siya pagka-uwi ng bahay.
Si Sir Maximus naman ay abala pa sa phone niya. Nagtungo ako sa pinto at pinatay na ang mga ilaw sa kisame. Ni hindi ako sinulyapan ni Sir Maximus. Sana ay matulog na rin siya. Kaagad na akong bumalik sa banyo at isinara ang pinto. Siniguro ko itong nakakandado. Naniniguro lang na hindi niya ako papasukin dito. Mabuti na lang, nakalimutan na niyang ipasukat sa akin ang mga pinamili naming mga damit kanina sa mall. Isinampay ko na ang mga pamalit kong damit sa gilid ng shower room, pati na rin ang tuwalyang gagamitin ko. Mabilis ko namang hinubad ang mga suot ko at inihulog sa laundry basket. Ipinusod ko din muna ang buhok ko sa ituktok ng ulo ko bago ako pumasok sa loob ng shower room. Kaagad ko na ring inumpisahan ang paglilinis ng buong katawan ko. Naghilamos na rin ako at nag-toothbrush ng mabuti. Siniguro kong mabangong mabango ang hininga ko. Hindi na rin ako masyado pang nagbabad sa tubig. Kaagad na rin akong nagbanlo at nagpatuyo. Nagsuot ako ng bagong underwear, pajama at blouse. Hindi na ako nagsuot pa ng bra dahil matutulog lang naman. Mas komportableng matulog kapag walang sumasakal na bra sa dibdib. Inalis ko ang pusod ko at hinayaan ko na lamang na nakalugay at messy ang buhok ko. Preskong-presko na ulit ang pakiramdam ko ngayon. Binuksan ko na ang pinto at sumilip sa labas. Nangunot ang noo ko nang hindi ko na makita pa sa kama si Sir Maximus. Tanging ang anak na lamang namin ang naruroon at mahimbing na natutulog. Natatakpan ng kumot ang katawan niya hanggang leeg. Napakatahimik na ng buong paligid. Nagtungo na muna ako sa walk-in closet at nag-spray ng kaunting pabango sa katawan. Muli akong lumabas, pero wala pa rin dito si Sir Maximus. Saan kaya siya nagpunta? Siguro ay sa kusina. Nagtungo na rin ako sa kama. Pagkaupo ko, ay saktong umilo ang screen ng phone ko, na ngayon nakapatong sa ibabaw ng bedside table. Kaagad ko itong dinampot. Nangunot ang noo ko nang makatanggap ako ng text message, mula sa numero ni Sir Maximus. Kaagad ko rin itong binuksan at binasa. Come up here to the 3rd floor. Mas lalo pang nangunot ang noo ko sa sinabi niya. 3rd floor. Anong gagawin sa 3rd floor? Baka naman may pinaplano siyang gawin sa akin doon. Bahala siya dyan. Manigas siya, pero hindi ko naman magawang humiga. Nag-aalinlangan ako kung susundin ko ba siya o hindi. Muli naman akong nakatanggap ng text message mula sa kanya. Right now Esmeralda. Bossy na naman siya. Huminga ako ng malalim bago tumayo. Ininspeksyon ko muna ang sarili ko sa harap ng salamin. Inamoy-amoy ko rin ang damit ko. Baka kasi hindi ako masyadong mabango. Pero okay naman. Humahalimuyak naman ang cologne na ginamit ko. Ilang ulit ko ring inamoy-amoy ang aking hininga sa palad ko, at mabango din naman ito. Bakit ko ba ginagawa ito? Nagtungo na ako sa pinto at binuksan ito. Bitbit ko ang phone ko. May kadiliman na rin sa labas, pero may mga maliliit pa ring mga ilaw sa kisame ang nakabukas, kaya naman nakikita ko pa rin ang paligid. Lumabas ako at isinarang muli ang pinto. Tinahak ko ang daan patungo sa hagdan. Sumilip ako sa itaas, may nakikita rin akong munting mga ilaw doon. Nagpatuloy na ako sa pag-akyat ng hagdan. Pero nasa kalagitnaan pa lamang ako, nang may maulinagan na akong tila tumutugtog. Parang gitara. Nagpatuloy ako sa pag-akyat, hanggang sa mapahinto akong muli ng makarinig na ako ng mahinang tinig, na kumakanta. Parang kanta ito ni Lil Eddie na Statue. Biglang nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan, habang naririnig ang malamyos at napakalamig na tinig na yon, na ngayon ay kumakanta mula sa 3rd floor. Si Sir Maximus ba yun? Kaboses niya ang kumakanta at napakagaling niya. Muli akong nagpatuloy sa pag-akyat ng hagdan. Hanggang sa tuluyan na rin akong makarating sa itaas. Mga pinto pa rin ng mga silid ang bumungad sa akin dito sa kaliwang bahagi. Mukhang ito ang mga guest room. Dito naman sa kanang bahagi ay malaking silid, na yari sa salamin ang ginamit na partition. Mukhang ito na ang gym. Hinanap ng paningin ko ang kinaroroonan ng kumakanta na yon. Wala dito si Sir Maximus, pero nakabukas ang malaking pinto ng balcony at may ibang liwanag akong nakikita doon. Nag-umpisa akong maglakad patungo doon, ngunit napahinto ako nang may maramdaman ako sa aking mga paa. May malalambot na bagay akong natatapakan. Yumuko ako at tiningnan ito. May maliliit na bagay akong naaaninag sa sahig. Dumampot ako ng ilan at pinakatitigan ng mabuti. Dito ko na lamang rose petals ang mga ito.
Yumuko akong muli sa sahig at sinunsan ang mga ito. Patungo ang mga ito sa balcony. Unti-unti namang lumalakas sa pandinig ko ang malamyos na kanta at tugtog ng gitara. Hindi ko napigil ang sabayan ito, dahil isa ito sa mga paborito kong kantahin noon. Lalo na noong nagtatrabaho pa ako kay Ate Margaret. Yan palagi ang pinakikinggan ko sa earphone ko. Tuluyan na akong nakarating sa balcony, at sa dulo nito sa kanang bahagi ay doon ko nakita si Sir Maximus. Nakaupo ito sa isang silya na nasa sulok ng railings. May hawak siyang gitara at siya nga ang naririnig kong kumakanta. Napaawang ang mga labi ko habang nakatitig sa kanya. Hindi ko akalaing kumakanta pala siya, at ganito kaganda ang boses niya. Kinikilabutan ako at naninindig ang mga balahibo ko sa mga sandaling ito. Pumipintig ng napakalakas ang puso ko, at para itong malulusaw habang pinanonood siya at pinakikinggan ang napakaganda niyang kanta. Napalibot din ang paningin ko sa isang mesa na naririto, kung saan nasa sapinan ng isang puting tela. Sa ibabaw nito ay mayroong 2 kandilang nakasindi, may isang pumpo ng mga bulaklak, isang bote ng wine, 2 shot glass, at mga chocolates na nasa isang malapad na plato. Nagkalat din ang mga string lights dito sa buong paligid. Ano to? Isang date, na may kasamang harana. Idinilat niya ang kanyang mga mata at tumitig sa akin, habang patuloy pa rin sa pagkanta. Ramdam ko ang mas lalo pang pagkahulog ng puso ko sa kanya, sa mga sandaling ito. Ni minsan ay hindi pa ito ginawa sa akin ni Adam, pero naiintindihan ko naman dahil abala siya palagi sa trabaho. Pero hindi ko akalain nakikiligin ako ng gusto sa mga oras na ito. Isang napakagwapong lalaki, ngayon ay hinaharana ako sa isang romantikong date. Ang ama ng aking anak at dati kong boss. Siya ba ang gumawa ng lahat ng to? Naglakad ako palapit sa kanya, at huminto sa harapan niya. Mas lalo namang lumakas ang pintig ng puso ko. Nananatiling nakatitig sa akin ang namumungay niyang mga mata. Tumayo na rin siya sa harapan ko habang patuloy pa rin sa pagkanta. Lumapit na rin siya sa akin. Sa wakas ay natapos na rin ang kanta, pero siya ay nananatili pa rin nakatitig sa akin habang may ngiti sa mga labi. Para sa'yo yan. Nagustuhan mo ba? Nag-init ang pisngi ko at nakaramdam ako ng hiya. Pero tumanggaw din ako. Ang galing mo palang kumanta. Sample pa lang yan. Pareho kaming natawa sa sinabi niya. Sample pa lang pero panlaban na. Napayuko ako nang hawakan niya ang pisngi ko. The song is perfect for you. May nakanta na ba niyan sa iyo dati? Panipi. Wala pa. Ikaw pa lang. At ako rin ang huli. Ibinaba niya ang gitara sa gilid ng railings, at dumukot sa kanyang bulsa. Napahinto ako nang makita kong isang maliit na box ito na kulay pula. Mas lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ko dahil parang nahihinuha ko na ang laman nito. Mas lalo pa akong napanganga, nang bigla na siyang lumuhad sa harapan ko. Sir, tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng Sir, mula ngayon, please, tanggapin mo ang alok ko. Pangako ko, aalagaan kita at ang anak natin hanggang sa huling hininga ko, pangako, hindi na kita sasaktan. Hinding-hindi mauulit ang ginawa ko dati. Nagsisisi na ako, at sana mapatawad mo ako. Bigla akong napahikbi sa mga sinabi niya. Natatakot kasi ako. Tuluyan ng tumulo ang mga luha ko sa pisngi, na kaagad ko ring pinunasan. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon para ayusin ang lahat. Gagawa ako ng paraan para makabawi sa'yo. Baka nabibigla ka lang. Hindi ko gagawin ito kung hindi pa ako sigurado sa sarili ko. Maraming beses ko na itong pinag-isipan. Hindi naman ako nakasagot sa sinabi niya. May nararamdaman ka para sa akin, di ba? Nararamdaman ko, at pareho tayo. Bigla akong napalunok. May nararamdaman din siya para sa akin. Laging bumibilis ang tibok ng puso ko, sa tuwing malapit ka sa akin. Hindi ako makapaniwala habang nakatitig sa kanya. Ikaw lang ang pangalawang babae na nagparamdam sa akin ng ganito. Promise, nagsasabi ako ng totoo. Itinaas pa niya ang kanan niyang kamay sa ere na tila nanunumpa. Para namang bibigay na ang puso ko sa mga sandaling ito habang nakatitig sa kanya. Will you marry me? Wala na akong nagawa pa kundi ang tumungo. Wala naman sigurong masama kung bigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon. Hindi lang naman ito para sa akin, kundi para na rin sa anak namin. Kaagad namang kuminang ang kanyang mga mata,
at lameriwan ang emosyon sa kanyang mukha. Gusto kong marinig. Yes, I will, kaagad ko namang sagot. Oh God, kaagad niyang kinuha ang singsing sa loob ng box, at isinuot sa daliri ko. Mabilis siyang tumayo at niyakap ako ng mahigpit. Binigyan niya rin ako ng napakaalab na halik sa mga labi. Tinugon ko na rin siya kahit nahihiya pa ako. Thank God, walang pagsidla ng nararamdaman kong kaligayahan sa mga sandaling ito. Matapos ang masayang tagpong iyon, muli akong inangkin ni Maximus, subalit sa hindi inaasahang pangyayari, ay aksidente ko siyang natawag na Sir Maximus. Bigla naman siyang huminto at tumangala sa akin. Anong tinawag mo sa akin? Tanong niya habang nakatitig sa akin. Gumapang ang matinding init sa mukha ko, at siguradong namumula na ako ngayon. Nasanay kasi ako, hindi naman po pwede yan, lalo na kapag ikinasal na tayo, at kung may kaharap na tayong ibang tao. Ano bang gusto mong itawag ko sa iyo? Naisipan kong umupo at niyakap siya. Isinandal ko sa balikat niya ang ulo ko. Hinalikan naman niya ako sa noo. You can address me as honey, sweetheart, baby, or any other endearing term that makes you feel comfortable. But sweet endearment is better. Yung tipong lalanggaman na tayo sa sobrang tamis. Natawa naman akong bigla sa sinabi niya, at ganun din naman siya. Pero hiyang-hiya talaga ako ngayon. Nahihiya akong tawagin siya sa ganyan. Pero siguro ay masasanay din ako. Sa una lang naman siguro to. Subukan mo, honey, napakagatlabi ako. Oh my God, your voice is like a heavenly melody lifting me into the clouds, please, say it again. Hinawakan niya ang pisngi ko, at sinalubong ang aking mga mata. Nahihiya naman akong tumingin sa kanya. Honey, mahina kong sagot. Sumilay naman ang napakagandang ngiti sa mga labi niya. Oh my goodness, I'm melting right now honey. Muli niyang hinalikan ang mga labi ko, bago niya ako biglang inihiga dito sa sofa. Hindi nagtagal ay pareho na kaming nanginag sa ibabaw ng sofa. Niyakap ako niya ng napakahigpit, at halos kagatin pa niya ang balikat ko. Hindi kami nakakilos mula sa kinahihigaan namin. Parehong mabilis ang aming paghinga at malalakas ang pintig ng puso. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Para akong sandaling lumutang sa ulap. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Aasikasuhin ko kaagad ang kasal natin sa lalong madaling panahon. Saan mo ba gusto? Sa dalampasigan, sa simbahan, sa kabundukan? Meron bang kinakasal sa kabundukan? Kaagad ko namang tanong sa kanya. Meron. Meron din sa mga kuweba, sa falls. Napanganga naman akong bigla, sa church na lang, sa bahay ng Diyos. Ngumiti naman siya habang nakatitig pa rin sa akin. Alright, ikaw ang masusunod. Hinalikan niya ako sa tungki ng ilong ko at muling niyakap ng mahigpit. Hindi ko naman napigilan ng mapangiti. Hindi ko rin mapangalanan ang sayang nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Ano kayang magiging reaksyon ni Papa kapag nalaman niyang ikakasal na kaming dalawa? Naalala ko ring muli si Adam. Patawad Adam, kung sa ibang lalaki ako ikakasal, na dati ay pinangarap nating dalawa para sa isa't isa. Alauna na ng madaling araw nang bumalik kami sa aming silid, dahil nakaisang hirit pa siya sa akin. Binuhat na lamang niya ako, dahil halos hindi na ako makatayo pa. Pero siya, ay parang hindi man lang nauubusan ng lakas. Nagawa pa niya akong buhatin. Nagtabi kaming dalawa sa kama. Ang anak naman namin ay mahimbing pa ring natutulog. Pansin ko na mas mahimbing na ang tulog niya ngayon, at hindi na rin siya inuubos sa gabi hanggang umaga. Siguro ay dahil sa gamot na iniinom niya, at dahil na rin siguro, sa mas comfortable na ngayon ang higaan niya. Naka-aircon pa kami kahit malamig na ang simoy ng hangin sa labas. Pinagitnaan nila akong dalawa dito sa kama, kaya dalawa na kaming yakap ngayon ni Maximus. Dahil sa pagod ay kaagad din akong nakatulog. Ang huli ko na lamang naramdaman ay paghalik niya sa noo ko. Kinabukasan, ay maaga kaming bumiyahe patungo sa Santa Maria, Bulacan. Para hindi na rin kami maipit sa traffic dahil Monday ngayon. 4 ang bodyguard na kasama namin ngayon. Pinili ni Maximus na samahan kami, kaysa pumasok sa trabaho. Kaya naman namin ni Emerald ng kami lang, pero ayaw niyang pumayag. Kung sa bagay, siya naman ang boss. Tinawagan ko si Papa at hiningi sa kanya ang complete address nila doon. Naibigay din naman niya ito kaagad sa akin.
Ramdam ko ang excitement sa boses niya kanina habang kausap ko siya sa phone. Nakausap din niya ang apo niya na tuwang-tuwa din nang malamang magkikita na silang muli ng lolo niya. 10:00 na ng tanghali nang kami ay makarating sa mismong bahay nila Papa. May malawak itong bakuran at bungalow ang bahay. Malaki ito, at hindi ko inaasahan na ganito pala ito kaganda. Mukhang maganda ang pamumuhay ng pamilya ni Papa dito sa Bulacan. May kotse pa sa loob at motorsiklo. Naalala kong bigla si Tita Teresa. Hindi kaya siya ang nagpagawa nito, o sadyang may kaya ang pamilya nila ni Papa. Hindi ko lang kasi ma-imagine na napakahirap ng naging buhay namin noon ni Papa sa Rizal, pero maayos naman pala ang buhay ng pamilya niya dito sa Bulacan. Kung sa bagay, si Papa naman ang lumayo sa kanila noon, dahil na rin sa mga kalokohan niya. Pagbaba namin ng kotse ay kaagad na sumalubong sa amin si Papa sa gate. Lolo, tumakbo din palapit sa kanya ang apo niya. Apo ko, nandito ka na. Kaagad niyang binuhat si Emerald at hinalikan sa pisngi. Hindi ko naman napigil ang maluha. Mukhang blooming ngayon si Papa. Bagong gupit siya at bagong palaigo din. Nangangamoy mabangong sabon pa siya at shampoo. Mukhang bago din ang t-shirt at short na suot niya ngayon. I miss you Lolo. Bigla na lamang humikbi ang anak ko, habang nakayakap sa leeg niya, kaya tuluyan na ring tumulo ang mga luha ko sa pisngi. Talagang namiss niya ang lolo niya, kahit halos 2 araw pa lang naman silang nagkakawalay. Namiss din kita ng sobra apo ko. Huwag nang umiyak. Hinagod-hagod niya ang likod ng apo niya. Papa, lumapit na rin ako sa kanya at nagmano sa kamay niya. Ang gwapo niyo ngayon ah. Yamakap din ako sa kanya at humulik sa pisngi niya. Pangit ba ako dati? Bigla akong natawa sa sinabi niya. Mas gamwapo kayo ngayon Papa. Mukha na kayong tao. Siya naman ang natawa. Siguro ay unggoy ako dati. Muli akong natawa. Napatingin ako kay Maximus na lumapit na rin sa amin. Yumuko siya sa harapan ni Papa. Magandang umaga po. Napangiti naman si Papa habang nakatitig sa kanya. Magandang umaga din. Salamat at ligtas kayong nakarating dito. Pumasok muna kayo sa loob. Mano po, tatalikod na sana si Papa, nang biglang kunin ni Maximus ang kamay niya at dinala sa noo niya. Bigla akong napangiti, maging si Papa ay napahinto din at nagulat sa inasal niya. Pero nakita ko naman ang saya sa mga mata niya. Muli siyang ngumiti. Pumasok na kayo sa loob. Nasa loob na rin ang Tita Teresa nyo. Namilog naman ang mga mata ko sa sinabi niya. Talaga po, nandyan na po si Tita Teresa. Sa akin naman lumingon si Papa. 7:00 pa sila dumating kanina, sakay ng chopper. Sa elementary school sila naglanding. Diyan lang sa malapit. Ganun po ba? Tara na po sa loob. Na-excite na rin po akong makita si Tita Teresa. Halina kayo, ipasok niyo na lang dito sa loob ang kotse. Maluwag naman ang bakuran. Nauna na silang pumasok sa loob ni Emerald. Hindi na talaga bumaba ang anak ko mula sa kanya. Miss na miss talaga niya ang lolo niya. Sumunod na rin kami ni Maximus papasok sa loob ng bakuran. Binuksan naman ng mga bodyguard ang malaking gate, at ipinasok na rin dito sa loob ang kotse namin. Pagpasok pa lang namin ng bahay, ay may nakasalubong na kaagad kaming isang may edad na ring babae, na malaki ang pagkakahawig kay Papa. Oh, yan na ba si Esmeralda? Nanlalaki ang mga mata niyang tumitig sa akin. Oo, yan na si Esmeralda, ang napakaganda kong anak. Anak, siya naman ang Tita Aida mo. Siya ang sumunod sa akin. Bale siya ang pinakabunso sa aming magkakapatid. Kaagad akong lumapit kay Tita Aida at nagmanos sa kanya. Hello po Tita, ikinagagalak ko po kayong makilala. Nako, dapat nga ay noon pa. Napakasira ulo lang kasi nitong ama mo. Nagbago na po si Papa, kaagad ko namang sagot. Dapat lang, kita mo na, napakabait nitong anak mo. Halatang mahal na mahal ka. Buti, hindi nagmana sa iyo. Turan naman niya kay Papa. Napakamot sa ulo si Papa. Kaya nga hiyang-hiya ako sa anak kong yan. Dapat ka lang mahiya kuya. Heto na ba ang anak mo? Abay kagandang bata naman nito. Hinarap niya ang anak namin at sinubukang buhatin. Sumama din naman sa kanya si Emerald at napatitig sa kanya. Hello po, ako po si Emerald. Nagmano siya sa kamay nito. Abay napakabait din. Hi Emerald, nagmana ka sa ina mo, at hindi sa lolo. Sa wakas, nakita din namin kayong mag-ina. Ang gandang bata nito, ang puti-puti.
Napatingin si Tita Aida kay Maximus na nasa tabi ko. Mukhang sa ama nagmana. Napakagwapong lalaki at ang tangkad pa. Everyone kaagad ang paghanga sa kanyang mga mata. Si Maximus po tita, fiancé ko po, pagpapakilala ko naman. Si Papa ay biglang napalingon sa amin at halatang nagulat. Pero kaagad ding ngumiti. Siya din ang ama ni Emerald. Magkamukhang magkamukha sila, tulad naman ni Tita Aida. Opo, daddy ko po yan. Kaagad namang sabi ng anak namin. Oo nga daddy mo nga. Hindi ko naman inaagaw. Sabay-sabay kaming natawa. Hello po tita. Lumapit din sa kanila si Maximus at nagmano sa kamay niya. Ang totoo ay bata pa ako. Huwag na kayong magmano sa akin. Hindi pa naman ako lola. Ayaw mo pang tanggapin na lola ka na. Nakakita ka lang ng gwapo, nakangiwing turan naman sa kanya ni Papa. Ikaw lang naman ang matanda na dito sa atin. Natawa kaming lahat sa tinuran ni tita. Pamangkin ka ni Kuya Mateo diba? Tanong niyang muli kay Maximus. Opo. Nandyan sila sa kusina, hinihintay na nila kayo. Halina kayo sa kusina, nag-iisip bata na naman ang tita niyong yan. Nagpatiuna na sa paglalakad si Papa. Lolo, kaagad namang tawag sa kanya ni Emerald, na siyang ikinalinggan niya. Muli siyang bumalik at kinuha kay Tita Aida ang anak namin. Nakita mo na, ayaw sa iyo ng bata. Ang ingay mo daw. Ayaw mo ba sa maingay bib? Ang ganda-ganda mo talaga. Dito ka na lang sa amin. May one ka na dito. Ayoko po, sagot naman ng anak namin. Ayaw niya sa maingay. Natawa naman kami sa sagot ni Papa. Masaya kapag maingay. Hala, pumasok na nga kayo sa loob. Dumiretso kayo sa kusina. Nandoon ang lola nyo at ang mga tita at tito nyo. Tanghali na ang almusal dahil kakatapos lamang magluto. Sige po tita, ako'y uuwi muna. May kukunin akong masarap na suka sa bahay. Sige po, nagpatuloy na kami sa pagtungo sa kusina. Si Tita Aida naman ay lumabas na ng bahay. Malawak ang sala ng bahay na ito. May malalaki ring sofa, may malaking TV, may chandelier din sa kisame. May hallway sa kaliwang bahagi, at may nakita ako dong mga pinto. Mayroon ding isang hagdan sa gilid patungo sa itaas. May second floor pala ang bahay na ito. Hindi kasi siya halata sa labas. Siguro ay attic na ang nasa taas. Hi! Oh my God! Nandito na ang bagong baby natin. Napalingon akong muli sa harapan namin, at ngayon nandito na nga kami sa malawak na dining room. Kaagad nagtagpo ang mga mata namin ni Tita Teresa. Mabilis siyang tumayo at sumalubong sa akin. Tita, siya na ang naunang yamakap sa akin. Nahihiya man ay yamakap na rin ako sa kanya. Hindi ko na naman napigilan ang maluha. Nang magkalas kami ay may mga luha na rin sa mga mata niya. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi. Kung alam ko lang, matagal na sana kitang kinuha. Kasalanan talaga ng ama mo ito eh. Itinago ka niya sa amin. Nagkapamilya na pala siya at nagkaroon ng anak. Okay na po tita, hindi ko naman po sinisisi si Papa. At saka, ipinagmamalaki ko pa rin po siya kasi kahit noong nasa kulungan siya, ay sinusuportahan niya pa rin ako dito sa labas. Hindi ko kailanman naramdaman na mag-isa lang ako, at higit sa lahat, ay nagbago siya. Naging emosyonal naman siya, habang nakatitig sa akin. Nilinggan din niya si Papa. May isang matandang babaeng nakatayo na sa gilid ng mesa, at umiiyak na rin habang nakatitig sa akin. Mukhang sila na ang ina nila, dahil malaki ang pagkakahawig nito sa kanila. Masaya akong marinig yan. Mabuti kung ganon, sagot ni Tita Teresa sa akin. Siya nga pala, siya ang Lola Telina mo. Siya ang ina namin. Hello po Lola. Lumapit na rin ako sa kanya at yamakap ng mahigpit. Narinig ko naman ang paglakas ng iyak niya, kasabay ng pagyakap din niya sa akin ng mahigpit. Ang laki-laki mo na bago pa kita makita. Malapit na akong mawala sa mundong ito. Kundi ka lang itinago ng ama mo, dito ka sana sa amin lumaki. Hindi ka sana nag-isang mamuhay sa Maynila. Huwag po kayong mag-alala Lola. Naging maayos naman po ang buhay ko. Wala po akong sinisisi na kahit sino. Maswerte pa rin po ako dahil hindi naman po ako pinabayaan ni Papa. Mahal na mahal ko po si Papa kahit gaano karaming kasalanan pa ang nagawa niya. Siya pa rin po ang aking ama. Tuluyan na rin akong naiyak. Napakabait mong bata. Maswerte pa rin ang ama mo, at nagkaroon siya ng isang tulad mo. Galit na galit kami sa kanya noon, lalo na nang malaman namin ang ginawa niya.
Sarili ko na ang sinisisi ko noon. Baka ako na siyang ina niya, ang nagkulang sa kanya. Nilingan ko si Papa na ngayon nakita kong naluluha na rin. Ang anak ko ay buhat na ngayon ng isa pang babae, na may pagkakahawig din sa kanila. Kalimutan na po natin ang lahat Lola. Ang importante po ay nakalaya na si Papa at nagbabagong buhay na siya ngayon. Nangako naman po si Papa na hinding-hindi na siya babalik sa dati niyang gawain. Sana nga, wala akong ibang hiling kundi ang mapabuti ang buhay niya. Salamat din sa Diyos at nagkita tayo. May apo na rin pala ako sa tuhod. Nilingan niya ang anak namin. Mano ka kay Lola? Si Lola Talina yan, turan ng may edad na babaeng may buhat sa kanya kasabay ng paglapit nila kay Lola. Mano po, kaagad namang kinuha ni Emerald ang kamay ni Lola at dinala sa noo niya. Napakabait ding bata, napakagalang pa, halika nga dito. Tuluyan na ring binuhat ni Lola ang anak ko. Hindi pa naman siya ganun katanda, kaya kayang-kaya pa niyang bumuhat ng mabigat. Asawa ka po ni Lolo? Tanong ni Emerald sa kanya na siyang ikinatawa naming lahat. Paano mo naman nasabing mag-asawa kami? Pareho na po kayo matanda eh. Muli kaming napahalakhak sa sinabi niya. Sabi ko na sa iyo, matanda ka na eh. Turan naman ni Tita Aida na nakabalik kaagad habang may dalang isang bote ng suka. Kakamo-kamot naman sa ulo si Papa. Ako na naman ang nakita. Ikaw naman talaga, pabirong sagot naman ni Tita Aida. Natatawa na lamang kami sa kanila. Baby, si Lola Talina ay nanay ng lolo mo. Nanay ang tawag ng lolo mo, kay Lola Talina. Malumanay na paliwanag naman ni Tita Teresa sa kanya. Nanay mo po si Lola. Tanong naman ni Emerald sa lolo niya. Opo, nanay ko ang lola mo, sagot naman ni Papa. Bakit lolo ka rin? Parehas kayo lolo at lola. Muli naman kaming napahalakhak. Maging si Tito Mateo ay natatawa na rin. Nasa tabi na niya ngayon si Maximus. Madaldal ka rin pala, ha? Turan naman ni Lola sa kanya. Esmeralda, siya naman ang Tita Alona mo. Pagpapakilala naman ni Tita Teresa sa isa pang babae. Kaya nga po kahawig din po nila Papa at Tita Aida. Hindi ko kamukha diba? Iba kasi ang daddy ko. Ganun po pala. Hello po Tita. Kaagad akong nagmano kay Tita Alona. Hello Esmeralda. Sa wakas ay nakarating ka rin dito. Siguro kung hindi nakalaya ang ama mo, hindi ka rin makakarating dito. Oo nga po Hindi rin po kasi sinabi sa akin ni Papa, ngayon lang po talaga na nakalaya na siya. Nakita mo na, mabuti na nga lang at nabigyan siya ng parol. Ang ibig sabihin lang noon ay naging mabuti siya sa loob ng kulungan. Opo Tita, siya ang sumunod sa akin, bago ang Papa mo, at ang Tita Aida mo, turan naman ni Tita Teresa. Kung ganun, kayo po pala ang panganay sa lahat. Tama ka, pero sa ama nila kasal ang lola nyo. Wala na siya ngayon. Nasabi nga po ni Papa sa akin. Halika, nagkaharap na rin naman na kayo dati pa ng Tito Mateo mo diba? Hinayla niya ako palapit kila Tito Mateo at Maximus. Parang isang beses pa lang po, nahihiya ko namang sagot. Hello po Tito. Hi, Esmeralda, glad to meet you again. Humalik ako sa pisngi niya. Ako din po, masaya po akong malaman na magkakapamilya po pala tayo. Hindi ko talaga in-expect na anak ka pala ni Arthur. Nilingan niya sa tabi niya si Maximus. At magiging kayo nitong si Maximus. Hindi ko naman malaman ang isasagot sa kanya. Hinayla ako ni Maximus at dinala sa tabi niya. Humapit sa baywang ko ang isa niyang braso. Malapit na kaming ikasal ni Esmeralda, pahayag niya sa kanila. Nilingan ko ang papa ko, si Lola, at ang mga tita ko, na ngayon nakatunghay din sa amin. Kapwa sila may ngiti sa mga labi. Sumama po ako dito, para na rin hingin ang kamay niya sa inyo, lalo na kay Tito Arthur. Parang may humaplos bigla sa puso ko dahil sa sinabi niya. Diretso na siya ngayong nakatitig kay Papa, na may kasamang pagyuko. Niyaya ko na pong magpakasal si Esmeralda, at pumayag naman na po siya. Pahintulot niyo na lamang po ang kailangan ko. Alam na ba ng mga magulang mo ito? Tanong naman ni Papa sa kanya. Yes Tito, wala naman pong problema sa kanila. Ang totoo ay magtutungo din sila dito mamayang hapon. Bigla akong napatingala sa kanya, dahil sa sinabi niya. Nagulat ako dahil hindi niya ito nabanggit sa akin kanina. Hindi naman nakasagot kaagad si Papa, pero ngumiti din naman siya.
Mabuti kung ganon, para makapag-usap-usap tayo ng maayos. Magpapahande na rin tayo para sa pagdating nila. Ako na ang bahala. Sagot ko na ang lechon, kaagad namang sagot ni Tito Mateo. Nako, maaga pa naman. Kaya pang magluto ng mga kakanin. Sakto yun mamayang hapon, sagot naman ni Tita Alona. Tutulong din ako. Minatamis naman ang sa akin, sagot din ni Tita Aida. Wow! Napapalakpak sa tuwa si Tita Teresa. Maraming salamat po sa inyo. Paulit-ulit akong yumuko sa harapan nila. Biglang naghalo-halo ang nararamdaman ko ngayon, lalo na sa muling paghaharap nila Papa at Tita Beatrice. Sana ay maging maayos ang lahat at magkasundo-sundo na.